assuming that Justice Sereno, because we have already ruled unanimously not to issue a subpoena to any of the associate justices. That's forgone. Wala na po yun. But for all you know, she brought with her a clerk or her chief of staff or whatever. Baka naman po present siya during the en banc and she would have personal knowledge. Bakit hindi nyo naman alamin and then submit a motion to the court na mag-issue ng subpoena to the person concerned at baka mapayagan kayo. So at least somebody, not Secretary de Lima, who has no personal knowledge on the contents or the truthfulness of what transpired during the en banc sessions, the 3 en banc sessions of the Supreme Court, eh baka naman makakuha kayo na may personal knowledge. It is just a suggestion. Maganda po Just sana to ferret out the truth, no? Not for anything else. Maganda po sana yan, Ginoong Sendor. Kanya lang, ang balakid ay ganito. Ang Korte Suprema, noong Valentine's Day, birthday ng ating Pangulo, naglabas ng isang resolusyon na kung saan ipinagbawal ng Korte Suprema na kahit na mayroong subpoena na manggagaling dito sa Senado, sa impeachment court, para sa isang maestrado o isang empleyado ng Korte Suprema na dito'y pumunta upang magbigay ng saysay. Ang sabi doon po sa resolusyon ninyon, may mga bagay na internal, ang tawag ng Korte Suprema internal, na hindi pwedeng ibunyag kahit dito po sa impeachment court. At saklaw po riyan, hindi lamang isang maestrado, kundi ang kanyang mga empleyado. Ngayon, kung ibig o kagustuhan ng isang maestrado na sa kanyang ganang sarili ay pumunta rito at magsaysay, ang sabi po ng resolusyong yon, kailangan humingi ng waiver o clearance kung sa ating pangkaraniwang usapan sa husgado. Kanya hihingi ng waiver yung maestradong yon. Hindi po. We're not there yet po, ano? Assuming that there's a memo issued even to the employees, not just an internal arrangement among the justices of the Supreme Court. Wala pa po tayo doon because it is up to the court, this court, to determine if when we ask questions or you ask and the defense panel will ask their questions, it is up to us to decide whether or not he or she can decline to answer the question. Ginoong Senador, ang aking pong iniisip na talagang ang may personal knowledge dito is si Justice Sereno. Kanya nga po, that's accepted po. Pero for all you know, hindi lang naman si Justice Sereno ang present doon. Baka meron siyang bit-bit na Supreme Court employee, one member of our staff, na pwede yung saklaw po yung yung sa resolusyon ng Korte. Well, I'll say it again. Pati mga empleyado, saklaw dun sa I'll say it again. This is an impeachment court. Sui generis po ito. Ito po supreme din on its own. Ano? Anyway, I'll not belabor the issue. Baka po naman sa pupunta na sa sariling kusa ni Justice Sereno dahil dito sa ating usaping ito, baka naman sa kanyang kusa ay humingi siya ng waiver at kahit harinawa mabigyan ng waiver o clearance ng Korte Suprema at dito magbigay ng kanyang Anyway, sir, that's just a side issue. I'll now proceed to my main issue. Tatanungin ko na po si Secretary de Lima. Okay, maraming salamat po sa inyong payo. Susubukin po namin yan. Baka naman po maawa si Justice Sereno sa ngalan ng bayan na pumunta rito para magbigay ng kanyang sariling salisay. But if you're waiting for the impeachment court to issue subpoena, wala na po yun because we have unanimously supported the presiding officer that we will not issue a subpoena to any associate justice of the Supreme Court. Alam po namin kanya po. Now, Madam Witness, magandang hapon po. Magandang hapon din po, Your Honor. When did you first learn? Kailan nyo po unang-unang nalaman
na mayroong TRO. Ayon po sa inyong salaysay, mga 1 o'clock ng hapon ng November 15. Tama po ba yan? Opo, nung nag-press con po, sige. Now, when did you first learn about the conditions imposed by the Supreme Court? Nabanggit din ho yun. During the press kung hindi po conference. ako nagkakamali, parang binasa po yun. Binasa po yun ni Maidas Marquez. Pero